So mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another video. And for today's video, phone comparison tayo ng very interesting na smartphone today. Samsung Galaxy A56 versus the Xiaomi Redmi Note 15 5G. Ano kaya maganda sa kanilang dalawa? Tara, pag-usapan natin. And for today's video, another phone comparison na naman tayo, and this time pag-uusapan natin yung dalawang malupit na 5G smartphone ngayong 2026, the Samsung Galaxy A56 5G and the Xiaomi Redmi Note 15 5G. Again, this is the non-Pro, so ito yung 5G lang or yung non-Pro model ng Xiaomi. So gagawa rin tayo ng phone comparo about doon sa Pro model, pero this time dito muna tayo sa non-Pro kasi hindi po ganun din ng Xiaomi Redmi Note 15 5G at netong A56. So A56, again, the SRP is almost 26,000 pesos for the 256, 8GB 256, at yan pa rin yung possible na pwede nyo makuha na price sa mall. Pero magandang balita kasi mga J-Vlog sa online, dito sa tinuturo kong link, mura nyo lang makukuha yung A56 around 14 to 15,000 pesos, pwede siya makuha. Yung Xiaomi Redmi Note 15 5G, ang SRP niyan is around 14 to 15,000 pesos din. Pero magandang balita kasi ito, pwede nyo makuha ng around 10,000 pesos. So again, for the difference, price difference sa 4 to 5,000 pesos sila. So iba, magiging skeptical na ba? Mag-A56 ba ako? All in na ako? Magdadagdag ba ako? Or enough na ba ang Note 15 5G para sa akin? So sa video na to, tutulungan ko yung mag-decide kung ano ba ang perfect bilhin, yung Note 15 5G ba or the Samsung Galaxy A56. Di-discuss ko yung mga advantages sila sa isa't isa. Of course, even yung mura Note 15 ay merong mga advantages din. Samsung Galaxy A56. So kung gusto nyo bumili ng mura at bagsak presyo na Xiaomi Redmi Note 15 5G at Samsung Galaxy A56, dito nyo na yung bibilin. Tap nyo lang yung video natin, malalabas yung view products. I-click nyo na yung view products na yan. Meron pang special voucher na naghihintay sa inyo. So additional discount pa. Meron yan pag bumili kayo dito sa ating product link. Okay? So, pag-usapan na natin ang kanilang advantages. Next, pag-usapan natin yung advantages sila sa isa't isa. So, again, So, again, opinion ko lang yung mga sasabihin ko dito based sa aking observation sa kanilang specifications. Since itong dalawang smartphone na to ay na-try ko na, nag-game test ko na, at na-review ko na po mga idol. So, syempre, maraming nagde-decide. And ay nakita ko rin naman sa comment section, Lods, paki-comparison naman po ang Note 15 5G and ang A56. So kung meron din kayo mapapakomparo, comment down below nyo lang, nagbabasa ako ng comment section. So gagawin natin yan as soon as possible kung meron kayong gustong ipakompare sa akin. Okay? So yun nga, unang-una pag-usapan muna natin yung display nila. So sa display, both AMOLED, pero mas maganda yung pagka-AMOLED ng A56. Dahil sa A56 po, Super AMOLED display na ang i-offer nitong smartphone na to. Ang maganda naman sa Note 15, curve yung kanyang display. Pero I know na marami na rin sa ating mga consumers ang umaayaw sa curved display. Mas piniprefer na rin ng flat na meron dito sa A56. So A56 is flat display. Note 15 5G is curved display. So, nasa preference nyo na yan kung anong pipili nyo when it comes sa surface ng display nyo. Pero both maganda naman. Pero syempre, advantage pa rin ng A56 yung merong stunning Super AMOLED display. Pero don't get me wrong, yung display na makikita natin sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, maganda rin yan dahil AMOLED yan, mas pinaganda lang sa A56. Pareho sila ng resolution, Full HD Plus 1080p, so walang pinagkaiba dyan. Even yung kanilang refresh rate, 120Hz screen refresh rate. When it comes sa nits of brightness, mas mataas yung nits of brightness na ma-offer ng Xiaomi Redmi Note 15 5G. So again, yun yung difference sila when it comes sa display. Overall display quality, for me, pareho sila maganda to be honest. Kasi isa may pa-curve siyang ganyan na nangyari. Dito sa Samsung, mas better lang yung display quality. Kung ako pipiliin, tie sila when it comes sa display kasi pareho na maganda. Sa processor, so next sa processor, medyo magkakatalo tayo dito dahil ito ay Snapdragon versus Exynos. Pero when it comes sa sukat ng kanilang processor, pareho rin 4 nanometer din sila. Parehong maganda rin ang processor nila for gaming. Pareho ko na rin na-try ang Xiaomi Redmi Note 15 5G and the Samsung Galaxy A56. Pero based sa observation ko while playing, mas nagustuhan ko yung performance ng Exynos na makikita natin sa A56. Siguro malakas lang siya ng konti sa Snapdragon 6 Gen 3 processor.
Pero when it comes sa gaming, pareho sila mabilis or pareho sila maganda naman ang performance even sa mga day-to-day tasks. Kaya kung when it comes sa chipset, again, nasa preference yan kung Snapdragon kayo or Exynos. Pero pareho silang hindi mabagal. Yun lang naman nakikilir ko dyan. Sa camera mga idol, lamang din ang camera ni A56. Sa A56 kasi meron tayong triple camera. Sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, dual camera siya. So pareho merong ultra-wide camera na okay yan for a 5G device. Lumamang lang ng konti yung megapixel ng A56 dahil 12 megapixel siya at 5 megapixel yung macro lens. So may lamang lang ng konti yung lente ng A56 mga idol. So yun naman na maganda dito sa smartphone na to. And syempre, when it comes sa shooting method, pareho sila may shooting methods ng 4K resolution naman. Sa front-facing camera, the A56, 12 megapixel, na maganda sa A56, even yung front-facing camera niya is may 4K support. Sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, 20 megapixel siya, pero wala siya support sa 4K. So, kung makikita nyo naman, camera performance or camera specifications, mas lamang pa rin ang Samsung Galaxy A56. Photo quality based on my observation, parang maganda. Pero mas ipiprefer ko pa rin yung overall photo quality na A56 for me. Pagdating sa battery, ayun nga, mas malaki yung battery ng Xiaomi Redmi Note 15 5G. 5,500 mAh na removable battery compared sa Samsung na 5,000 mAh battery capacity. So, lamang lang ng 500 mAh pero syempre specs-wise, panalo dyan Xiaomi Redmi Note 15 5G. So, when it comes sa charging rate, pareho silang 45 watts pero lamang pa rin dyan ng Xiaomi. Dahil ang Xiaomi ay may charger na out of the box. So, wala po yung charger out of the box, bibili pa po kayo. So, slim box kasi siya. Lamang pa rin dyan ang Xiaomi Redmi Note 15 5G. Next, mga ka-J-Vlog, when it comes sa protection, lamang dyan, of course, ang A56. Dahil ang A56, literal na pwede nyo masubmerge sa water dahil meron siyang IP67 water and dust resistant. Compare sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, naman pero hindi siya enough na masubmerge sa water. So, pwede siya matalsikan lang ng tubig, pero hindi siya pwede sa submersion. So, lamang dyan sa protection, si A56. Next, yung overall build quality and ergonomics. Mas maganda, syempre, ang ma-offer ng A56 glass back at aluminum frame. Compare dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, polycarbonate po ang back niyan. Pero, when it comes sa slimness, mas manipis ang Xiaomi Redmi Note 15 5G. Ngayon, dito tayo magkakatalo sa operating system. Maganda naman sa dalawang smartphone na to. Both ay matagal na update ng operating system. Ang Samsung nasa 5 years din nata, 5 to 6 years. And I think sa Xiaomi is 4 years. Correct me if I'm wrong. Pero pareho sila or matagal silang na-update. Yun naman ang maganda dito. Pero for me, mas better all the way ang operating system ng Samsung. Kasi yung sa Xiaomi, yung HyperOS sila, ang dami pong bloatwares and ads. Sobrang nakakasakit sa ulo. Pero mo magse-cellphone ka pag nakonek ka sa wifi, magpapapapapapapap na yan. I know pwede mo i-block yan, pero syempre in the first place, dapat wala po yan, di ba? Even sa file manager, unwanted apps tayo nakikita sa Xiaomi Redmi Note 15 5G or sa HyperOS, overall HyperOS. Pero yun, for me, mas better ang One UI na mo-offer ni Samsung. Mas clean yung kanilang AI features na mo-offer compare sa Xiaomi HyperOS. Okay naman ang Xiaomi HyperOS, tanggalin lang talaga nila yung ads promise. Yun lang naman yung nireklamo ko sa HyperOS. Pero when it comes sa UI, very clean, user-friendly, marami lang talaga bloatware tsaka ads, yun lang. When it comes sa storage, yun nga sa storage, si Xiaomi maraming variants yan. Meron tayong 6GB 128, 8GB 128, 256, meron siya. Sa Samsung, 8GB 256 ang i-offer. So, yung sinabi kong 10,000, yun yung possible na pwede nyo makuha for the 6GB 128. Sa 256, possible, kung parehong 8GB 256 ang i-compare natin, sa Xiaomi Redmi Note 15 5G, possible pwede nyo makuha ng 12,000 pesos. So, sabihin na natin na sa 3,000 pesos price range na lang sila pag i-compare natin yung both 8GB 256 itong smartphone na to. Pero sa Xiaomi, hands down, kasi marami siyang ino-offer na variant na mas mura, kumbaga. I know si Samsung may ino-offer din na 8GB 128, pero sa online kasi, ang sinesale talaga nila ngayon, yung sagaran na 14 to 15,000 pesos yung 8GB 256 na which is better. Meron din silang 8GB 128 pero wala akong nakikitang ganun na binibenta sa online. Sa offline meron pero mahal, nasa 21,000 pesos yan. Kaya syempre better option na lang natin yung 8GB 256 na yung offer ng Samsung Galaxy A56 5G. So yun mga ka-J-Vlog, yung advantages sila sa isa't isa. Hopefully nakatulong tong mga sinabi ko sa inyo. Kung nagde-decide kayo between sa Xiaomi Redmi Note 15 5G and the Samsung Galaxy A56 5G. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, ano ba ang magandang bilhin? Xiaomi Redmi Note 15 5G ba or the Samsung Galaxy A56 5G? Yung pagpili nyo ng smartphone, nasa preference nyo yan. Yung mga sinabi kong advantages sila sa isa't isa,
Doon kayo mag-base, depende lang sa preference nyo kung anong panalo sa inyong specification. Pero ako kung tatanungin as a content creator or as a user dito sa dalawang smartphone na to, based on my observation talaga, hindi sila nagkakalayo ng specs. Medyo panalong-panalo yung specs na itong dalawang smartphone na to. Kaya alin man dito sa dalawang smartphone na to ang bibili nyo, napakasulit. Pero for me, when it comes sa overall specifications naman, clear winner pa rin ang Samsung Galaxy A56. Bakit? Dahil yun sa One UI, mas clean talaga yung operating system nila. For me, mas trusted pa rin ng Samsung One UI dahil sa Samsung Knox, very encrypted yung mga documents or mga files nyo. And yun, kumbaga, ang pinakapanalo dito is the Super AMOLED display ng Samsung Galaxy A56 5G. Don't get me wrong, Xiaomi Redmi Note 15 5G, napaka-solid din yan. Hindi rin siya nagkakalayo ng specification sa A56 at mas mura pa siya. So, kung gusto nyo ng ganon, makatipid pa, better option nyo rin yung Xiaomi, pero iba lang ang kanilang, kumbaga when it comes sa user experience, magkaiba lang talaga sila. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo between the Samsung Galaxy A56 and the Xiaomi Redmi Note 15 5G. So dito lang kayo bibili sa ating product link. Tap nyo lang yung video natin, lalabas yung view products. At dyan na kayo bumili at meron pang special voucher. So again, bukod sa sale price sa online, may additional discount pa kayo makukuha dahil bumili kayo dito sa ating product.